Okay, mga Lodino, welcome back sa channel natin at yung gagawin namin ngayon ay i-install na kami ng waveguard dyan. So, yun yung kinukuha nilang apat. At panoorin nyo to dahil ito bagong diskarte ito sa iba naming ginagawa. Dahil yung ginagawa namin, kadalasan meron tayong boom na maliit yan. Inaano natin, kinakabit natin sa boom na maliit, din i-chimblak natin dyan. Mas madali sana yon. So nagiging problema natin dito ay yung ano natin, yung poste natin ay semento. So yung ano natin, yung waveguard nakapatong doon sa ibabaw. So yung ating boom ay maiksi, at isa pa ang pinoproblema natin dito, itong paglalagyan niya, no, hindi patag. Kung ipatutulayan natin yon sa sa mga angle bar para malipat natin sa magkabilang side, ay baka baka matumba, no, dahil hindi patag na. Mahirapan tayo kung bubuhatin naman ay yun yung mabigat. So diskarte natin ay gagawa tayo ng tower dyan ng paglalagyan natin ng kalo magkabilaan. So ito na yung ginagawa ngayon ni Rinan. So itong dito yung waveguard na to ay mabigat yan, mabigat. So isipin nyo na lang 6 mm ang angle bar niyan. So 6 mm ang angle bar niyan, at yung plate ay 8 mm. So doble, no, na didos parehas yan. So mabigat. Siguro nasa 120 kilos yan o 140 kilos ang bigat niyan. Kaya tigda-dalawang kalo, double pulley ang gagamitin natin diyan. So yun. So nagiging problema kasi sa inyo pag nagbuhat kayo, dapat nakatuwid kayo, wag nakayuko. Yung pag yumuko kayo, ibig sabihin nyo nanggulang na kayo. Pagka may yumuko sa inyo dyan, ibig sabihin magulang yon sa pagbubuhat. Lalo kayong mahihirapan. Sa kabila isa, yung katapat nito. Oo. So bali magkabilaan kasi ang akyat ng trusses natin ay sa loob ng itong mga poste. Dahil usually ginagawa namin sa lisihan, no, pinapalabas namin yung dulo doon, at din dito na sa loob, para yung paglagay natin ng waveguard ay alternate, no. Pag akyat natin ng trusses, meron na kaagad pagkakapitan. So ang problema, meron tayong poste sa gitna. So kaya talagang pag-isipan natin ng maigi yung diskarte natin. Dalawa yan, pares. Oo, pares yan. Dahil yun ilalagay natin yan doon sa ibabaw ng poste. Kapit natin sa bakal para diyan natin lagay yung kalo. So full weld mo na lang maigi. So ito naman ay katapat doon naman yan na ilalagay. So yung ibabaw na yan ay nililiaut na ni Reggie yung paglalagyan ng trusses at ang ating waveguard na yan, no, para puputulan na itong waveguard para pag inakyat natin, nasa insaktong insaktong pwesto na siya. Hindi na tayo akyat panaog para magputol. So dito pa lang sa baba puputulin na, para pagsalpak nitong natin ay goods na welding na lang. Yung kasi mapuputulan pa yan, yung mga waveguard na yan. So to, puputulan na natin to para eksaktong sukat na yung mayakyat natin sa taas, para hindi tayo pabalik-balik. Ayan, puputulan na yan. Magkabilaan puputulan yan. So sadyang mahaba talaga yung yung ginawa namin, dahil itong
mga poste ay hindi pare-parehas ang sukat niyan. So di baling magputol tayo kaysa magdugtong. Yung mga lodi, yung tower natin na ilalagay doon. Ilalagay natin doon. Then lalagyan natin ng kalo yan para mayangat natin yung ating wave guard. So bali dalawa yan, dalawa magkabilaan. Then ang kalo na gagamitin natin ay 4, no. Dala-dalawa, double pulley. So ito na 'yun, no. Yeah. So ito na mga lodi, iakit na natin, no. Magaan yan kasi double pulley yung gamit natin. Sige lang, nakakasabit yan. Mauna yung isa. Mauna na kayo dyan, Darin. Mauna na kayo. Sige, mauna kayo. Dandan. So, J, akit ka na sa kabila, sa taas. Oo, sige. So, ayun na nakaakit na tayo. So, ganun lang kasimple yung ginawa nating tower para J, ilagay mo sa kabila yung kwan Iikot mo sa kabila yung So yan, isasalpak na lang doon at tutulong muna ako para hindi naman sila mahirapan. So ito na, naisampa na natin. At susunod natin diyan, tatanggalin natin yung yung ginawa nating tower. So, para mailipat natin doon sa kabila. So ganoon lang yung diskarte natin paunti-unti. Mabagal pero kahit papaano may progress. Kasi yung boom natin na ginagamit talaga para diyan ay hindi obra, no. Tingnan mo to, hindi pa napapatag tong lupa, no? Mahirapan lang kami pagka gagamitin natin yun. Pero ito yung pinaka safe na na diskarte. So ngayon nilalagyan na ni Reggie ng ng brace para tumayo yung wave guard na yan. At nang matanggal na yung may baba na yung ginamit nating pang tower na yan na pang angat ng ating wave guard. So yan kasi ay walang plate, no. Kung may plate sana madali yan. Pagpatong natin pwede natin i-welding. Pero yan kasi wala. Kaya gawa ng paraan para tumibay. At dyan din kasi kakapit yung trusses dyan sa wave guard na yan. Kaya dapat yung wave guard na yan ay matibay ang pagkakabit niyan. So, natanggal na natin yung ito. Tanggal na. At mayroong tayo, hayaan mo na. Dahil ikakating din naman to. Meron tayong pagbabago dito na gagawin. So, ito, tatanggalin to. Dahil mataas pa naman. At babaguhin yung kanyang bracing sa paa. So ito na lang, tatanggalin na lang din to sa kabila. So yan yung magiging itsura niya kapag wala na tayong tower. Dahil diyan din naman natin ilalagay yung yung trusses. So naglagay tayo ng paliter A na brace doon. Dahil walang plate yan, yung angle bar na yan na kinabit ni Reggie na naka liter A ay sa main bar yan ng poste nakakabit, kaya napakatibay niyan. So yung trusses natin dyan lang din kakapit yun sa wave guard na yan. Yung sa kabila nililinis na ni Renan para may lagyan na rin ng ng brace. So susunod yan, dito tayo. So alternate ang lagay natin para pagsampa ng ng trusses pag ganun din sa kabila, pag ganun din. So medyo matagal lang ito kasi kinakabit pa natin ito bago natin maiakat yung di kagaya nung may boom tayo na ginagamit, mabilis. So yun nga ang problema, hindi natin magamit dito. So ito yung project natin, medyo may kahirapan ng konti maliban sa laging umuulan at mapukit ito. Ayan bumabaha pa yung sa barracks natin na lumulubog sa
sa high tide, no, malalim ng tubig. Kaya medyo pahirap at dagdag pa yung laging umuulan. So yan, nakaisa na tayo. So ayun, ibababa na natin yung yung ating tower. Medyo mabigat yan, medyo mabigat. May tao lang dito kasi lulubiran natin dahil mabigat din, kaya babawasan natin, mataas. At yung pinaka brace niya sa paa, 10 mm na lang siguro para kahit pa paano gumaan. Okay, pakawalan mo, Lino, pakawalan mo para abutin ni Darin. Sige, bitawan mo na, bitawan mo na. Ganun lang, ganun lang. Yung kuryente, dito niya nadalhin muna. So, okay na. Clear na tayo doon. At sa kabila naman tayo. So, okay, mga lodi, yan yung itsura niya, no, nung wala ng mga tower natin dyan. So, ganon. So, yung kumakapit dyan sa kanya, nagpapatiba dyan yung naka letter A na angle bar yan, magkabilaan, kinabit natin. Hindi naka full weld pa yan sa puno. Kaya kahit anong gawin yan, hindi na aalis dyan. Kasi dyan din natin siyempre kakapit tong mga trusses natin. So next ay dito tayo sa kabila. Ayun, ang hagdanan natin naka-prepare na. At ito, babawasan na lang to. Dahil first time naming gumamit ng ganito. Kaya nangangapa pa. No, ngayon alam na namin kung paano diskartehan. Kaya madali na lang ito.